So beautiful.
Amen! Praise God! Madaydayaw na ako. Hallelujah! Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat. Dahil tinamnama kini Apo, may pag-asa sa Panginoon mga ginigiliw, no? Ang pag-aralan po natin ngayon sa umagang ito ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Ano ba ang nakabalot na himala, hiwaga sa salita na ito ng Panginoon na tatalakayin po natin sa umagang ito, mga ginigiliw, ang pagsuway sa utos ng Diyos, mga ginigiliw, no? Alam niyo po, kapag pinapakinggan po natin ang salita ng Panginoon, or nakikinig po tayo sa ipinapahayag ng Panginoon sa kanyang lingkod, mga ginigiliw, ang mga salitang ito ay hindi po ito para sa tagalabas, mga ginigiliw. Ibig sabihin, ang mga salitang ito na binabanggit ng Panginoon ay para po sa atin, mga ginigiliw. No, para po sa atin. Ibig sabihin, kinakausap po tayo ng Panginoon, hindi lang po ito isang kwento, mga ginigiliw, na ay ganun pala ang kwento ni Jonas, ganun pala yun, sinuway niya ang Diyos, hindi niya pinuntahan, sinuway niya yung utos ng Diyos, hindi niya pinuntahan yung lugar na pinagdalahan sa kanya sa Ninive upang bigyan ng babala ang isang bayan. Mga ginigiliw, kung minsan ang mga kwento na ito ay may kaugnayan sa ating buhay, kung minsan tayo si Jonah, tinawag tayo ng Panginoon upang bigyan ng kanyang utos, ipagkatiwala ang kanyang utos, upang ipahayag po natin sa isang lugar, sa isang pamilya, sa isang bayan, ang katotohanan ng kanyang salita. Pero, pilit po natin itong iniiwasan at lumalayo sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, Lord, pag tayo, alam mo kung meron sa iyong banal na espiritu, nasa iyo ang conviction, di ba? Lord, ako yun! Ako yung Panginoon! Patawarin mo ko, Panginoon. May mga pagkukulang po ako. May mga pagkukulang po ako, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Panahon na, Panginoon, upang manumbalik po ako sa iyo. Upang sundin ko yung pagkatawag mo sa akin. Yung pinagkatiwala mo sa akin ang salitang ito, mga ginigiliw. Sa pag-aaral ko natin ngayon ay tungkol sa kwento ng isang lalaki na tinawag ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya ng kanyang salita, mga ginigiliw, no? Ngunit, sa kanyang pakipagsapalaran, ang taong ito na isang propeta na nagtangkang sumuway. Sinuway niya ang utos ng Diyos sa kanya. Nabigyan niya ang babala ng isang bayan na sobrang kasamaan, sobrang wickedness na po ang lugar na ito, mga ginigiliw. Na kung saan, kung mababasa po natin, medyo nasaktan po yung kalooban
ni Jonah dahil hindi tinuloy ng Diyos ang kanyang paghukom sa bayan na ito na more than 150,000 people sa isang lugar na iyon na namumuhay sila sa sobrang kasamaan, mga ginigiliw. No? Kung babasahin po natin dito, mga ginigiliw, no? Pinapapunta ang ating Panginoong Diyos si Jonah sa Ninive. Mga ginigiliw, kung babasahin po natin dito sa Jonah, magsimula po tayo sa 2. Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ng kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Ipinasya niya na takasan yung utos ng Diyos sa kanya, mga ginigiliw, upang bigyan ng babalang isang bayan na sobrang kasamaan, mga ginigiliw. So hindi lang iisang tao ang gumagawa ng kasamaan, kundi yung lugar na ito ay punong-puno ng kasamaan. Parang Sodom and Gomorrah na siguro ang ginagawa ng mga taong ito. Kaya nagbibigay na siya ng babala ang Diyos. At makikita natin, mga ginigiliw, na kahit sobrang kasamaan ng tao sa lugar na ito, ipinamalas pa rin ng Diyos ang kanyang walang kapantay na pag-ibig, radical love, no? Na ipinakita pa rin niya ang kanyang pag-ibig at kahabagan na handang magpatawad at magligtas, no? Sa kahit sino. Imagine yung Ninive. Ang Ninive, ito ay kaaway ng Israel. Kalaban ng Israel ang Ninive. Pero ipinamalas pa rin ng Diyos ang kanyang habag at pagmamahal, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng kanyang propeta na ginamit upang ipahayag ang babala na si Jonah, mga ginigiliw. So si Jonah, kumakatawan ito sa buhay natin kung minsan, mga ginigiliw, na sinusuway natin yung utos sa atin ng Panginoon. Imagine, no? Bilyong tao, 70 billion people sa buong mundo. Nandito ka ngayon, isa ka sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita. Susuwayin mo, diba? Laglagipin nyo dito yung kapsat, nodda ka, iti inalagan niya po, may sakan, kadagiti nang italkan na, kadagiti sa una, kapsat. Dahil kumaiti, ingatan po natin yung pagtatalaga sa atin. Diba? Yung pagkakatiwala sa atin ng Panginoon ng kanyang salita, na huwag po natin suwayin ang utos na yun. Diba? Kasi nakikita nila yung liwanag sa'yo. Nakikita po nila. Once na nakilala mong Panginoon, dati kang isang masamang tao, alam mo yung liwanag mo, nakikita na nila yan. Nakikita na ng mga taong yan, mga pinipilit. Kung matatanda niyo po yung kwento ko po patungkol sa isang lalaki na napunta sa isang pastor, mga ginikiling, na napakasama ng batang ito na talagang gumagamit siya ng mga pinagbabawal na gamot, lahat ng bisyo meron sa kanya. So naglingkod siya sa pastor na ito. Naglingkod siya, mga ginikiling. Hanggang dumating yung panahon na babalik na siya sa kanyang lugar, mga ginigiliw, no? Na ang alam ng pastor na ito, taglay na niya ang salita ng Panginoon. So pag-uwi niya po sa kanyang lugar, sa kanyang bayan, punong-puno na siya ng salita, hanggang dumating yung punto na tinawag ulit siya ng kanyang mga kaibigan. Bro, isang shot lang, isa lang, isang ganyan lang.
Ikaw naman, hindi alam ni pastor yan, for the Lord, kung kunadating ka. Salamat. Hanggang tinikman niya ulit, pinagbigyan niya ang kanyang kaibigan. Hanggang bumalik siya ulit sa kanyang bisyo, mga ginigiling. Dumating yung punto na, Lord, ano itong nagawa ko? Diba? Ano itong nagawa ko? Sabi ng batang ito, nagkasala ko sa Panginoon. Kaya nung napagtanto niya na mali na yung direksyon ng kanyang buhay, nung siya ay lumabas sa kainaladan ni Apo, no? Bumalik siya kay pastor. Pastor, nagkasala po ako sa Panginoon. Hindi ko napanghawakan ang kanyang salita. Bumalik po siya sa kanyang pastor, mga ginigiliw, dahil doon niya nakita yung liwanag. Diba? Doon niya nakita yung liwanag. Nakita niya yung liwanag na yun sa DJ Inaladan, DJ, ayan iti pastor ni Apo Kabsat. Kaya siya bumalik, kaya nagkaroon ulit siya ng bagong buhay. Mga ginigiliw. Umuyong Kabsat. Kaya, habang dinadebosyon ko po ito, alam niyo po kasi, araw-araw akong nagdedebosyon. Saka ko lang i-debosyon yung ibabahagi ko sa inyo sa gabi or sa umaga. Hindi yung after one week, saka ko i-debosyon ito, Panginoon, para yun ang i-share ko sa linggo, hindi po. Pag nag-pray na ako ng umaga yan, bago ako bumangon, yung utak ko, nagde-devotion na. Lord, anong ipapahayag mo ngayon? Ano ang ipapahayag mo ngayon sa iyong iglesia? Kaya ito po ang ipinapahayag ngayon ng Panginoon sa atin. Kaya, Lord, yung testimony mo, sabihin mo, yung buhay mo, yung pamilya mo. Alam niyo kung hindi ko nakilala ang Panginoon. 11 years ago. Do you think na yung pamilya ko ngayon, yung mga anak ko ngayon, andito sila ngayon sa loob ng simbahan? Naglilingkod, tumutugtog, kumakanta. Baka si Angelo, andun siya sa mga barkada niya, andun siya sa girlfriend niya, o andun na, di na sila umuwi sa mga kabataan ngayon. Diba? Miinom na sila ng alak. Yung buhay ko nga nun, diba? Grade 6 ako, hindi na ako umuwi ng bahay. Umuwi naman ako, pero hindi na ako tumira sa bahay namin. Hanggang ngayon, uwi lang ako doon, isang araw lang. From grade 6 hanggang ngayon, 50 years old na ako. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Nagpagala-gala ko sa barkada ko, natutulog. Nung una, pinalo ako ng tatay ko. Pangalawa, pinalo ulit ako hanggang dinare-diretso ko na. Nauma ni father ko, diretso ko. Wala na silang pakialam sa akin. Praise God, dahil binago pa rin ng Panginoon yung buhay ko. Kaya, bilang isang magulang, alam nyo, bilang isang Kristiyano at tagasunod sa atin, Panginoong Kristo, napakasarap maging lingkod ng Diyos, napakasarap maglingkod sa Panginoon, napakasarap maging isang Kristiyano. Bakit? Sa isang pamilya na tayo, sama-sama tayong pupunta sa bahay ng Panginoon. Makikita nila yung liwanag sa buhay natin bilang isang magulang, yung mga anak natin. May pagkatakot yan. Matatakot yung mga bata na magmura, matatakot sila na magbisyo kasi natatakot sila sa Panginoon at the same time, nadidisiplinahan sila sa salita ng Panginoon at sa buhay natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Pero kung hindi ka Kristiyano, di ba? Nakainom ka ng gabi, paggising mo sa umaga, lakas ng hangover mo, mag-away pa kayo ng asawa mo, baka yun pa yung bitya ng paghiwalayan, di ba? Hanggang yung asawa mo na, ayaw na sa'yo dahil nakahanap na ng iba, maraming mong ganun pangyayari. Dahil
hindi sila Kristiyano, wala silang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero kung isa tayong Kristiyano, magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya po natin. Magkising mo sa umaga, praise God, nagde-devotion ka, walang sakit ng ulo, walang hangover, malakas yung katawan mo, di ba? Gising mo, nakikita mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, masaya. Lalo na pag nagkwekwentuhan kayo ng asawa mo, ang pinagkwekwentuhan nyo, salita ng Panginoon. Walang araw na hindi kami ng asawa ko, sa totoo lang, walang araw na hindi namin pinag-usapan ang salita ng Panginoon. Kahit pumunta pa ako sa isang lugar, lumayo ako, pumunta ako sa ministry, nagtatawagan kami. Salita pa rin ng Panginoon ang pinag-uusapan namin. Kaya yung mga anak, makikita na nila yung liwanag sa inyong mag-asawa. And it follows that. Diba? It follows that. Diba? Kaya ang problema ngayon sa kabataan, yung cellphone, naging tamad sila. Tamad dahil sa cellphone na. Diba? Balikan po natin ang istorya ni Jonah, mga binigilid. Alam nyo dito, pilit niyang tinatakasan ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon, ang kanyang utos sa kanya. Tinakasan niya. Sa kanyang pagtakas, mga binigiliw, ang daming nadamay. Alam nyo, yung pagsuway natin kung minsan sa utos ng Diyos, maraming madadamay. Even our family, kahit yung mga taong nakapaligid sa atin, maraming madadamay dahil sinusuway natin kung minsan ang utos ng Diyos. Anong nangyari sa ginawa ni Jonah? Tumakas siya, imbes na pumunta sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis. Sa kanyang paglalakbay, sumakay siya sa isang barko, binagyo ng Diyos ang dagat. Nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng bagyo sa dagat. Di ba? Nung nagkaroon ng bagyo sa dagat, mga ginikiliw, lahat ng nakasakay doon, nadamay silang lahat dahil lang sa pagsuway ng isang tao. Kahit kasi hindi siya pumunta sa lugar na pinagdalahan sa kanya ng Panginoon. Sa halip, tinakasan niya yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Anong pinuntahan niya? Yung barkada niya! Sa buhay natin yun, imbes na pupunta upang sabihin niya yung ipinapahayag ng Panginoon, ipakita niya yung buhay, bagong buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Iba ang pupuntahan niya. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng bagyo na halos malunod na yung bangka, yung barko na sinasakyan nila. Kung titignan po natin yung punto na ito, yung kwento na ito, mga ginigiliw, ibig sabihin, andun sila sa punto, sa gitna ng dagat. Alam mo, pag nasa gitna ka ng dagat, baka hindi mo alam kung anong santo ang dadasalan mo. Opo, naranasan ko yan nung pumunta ako ng Fuga Island. Imagine that, yung hindi pa barko yung sinakyan namin, medyo malaki, lampitaw. Yung katabi mong lampitaw, magkikita lang kayo pag doon na kayo sa taas. Katabi mo, hindi mo makikita yung katabi mo. Grabe. Ay, natatakot na ako noon. Ako, Diyos ko, delikado natin. Matay nagsamit kayo. Tignan mo sa kabila, wala ka nang makikita ang ulo. Tignan mo dito, wala ka nang makikita. Hindi mo makikita yung magkabilaan. Ang nakikita mo, langit. Nakakatakot. Yung nagkukan ka na, sumusuka ka na. Diyos ko, paano na to? Sabi ko, kasama ko pa yung mayor kasi ako ang close in security ng mayor ng Kaparinon. Delikado na to, sabi ko. Mamamatay na yata kami, baka iba nang magiging mayor dito, sabi ko. Grabe, ganun po. Ganun ang nangyari dito. So, ang daming nadamay dahil lang sa kasalanan ng isang tao na sumuway sa utos ng Diyos.
Kaya kapag sumusuway tayo, maraming madadamay, even our family. Opo. May stress sila, magkaroon sila ng depression, minamadili mo ang kamatayan ng magulang mo. Magkakaroon sila ng hinanakit sa'yo, galit, hanggang mamatay na sila. Paano na pag namatay yung magulang natin, yung mga taong nakapaligid sa atin dahil lang sa pagsuway natin sa utos ng Diyos sa atin, mga ginigiling. Tapos pasimple pa. Ang ginawa ng mga tao ng barko, inihagis na nila lahat yung mga kargamento nila para gumaan, pero bumabagyo pa rin. Halos malunod na yung barko na sinasakyan ni Jonah, mga ginigiling, at ng mga tao na nandoon. Tapos ang ginagawa niya, patulog-tulog. Andun sa baba, natutulog. Ganun kasi ang tao eh. Alam mo, ang tao, pag may nagawang kasalanan yan, lalo na pag nagkasala ka sa Panginoon, patulog-tulog ka kahit para makaiwas ka sa kwan, di ba? Tutulog-tulogan sila. Kaya ang sabi ng tripulante ng barko, kinekento ko sabi niya dito sa 4, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. So, ibig sabihin, magkakaiba ng Diyos ang mga taong ito, kasi maliit na Diyos ang sinabi dito. Diyos ti angin, Diyos ti lawag, kung kunada siguro na, tawagan dan. Diyos ti baboy, kasi ti Jojo sundag, dadagay tao nga ti Jojo sundag, dadagay kay animals eh. Kanilang Diyos, so magkakaibang tao. So, ibig sabihin, hindi lang 10 ang nakasakay dito kung barko, daan-daang tao ang nakasakay sa barko na ito. O mo siguro ti barko nga 5 na nagyan na nga tao. Maraming tao ang nakasakay dito. Inihulog nilang kargamento para gumaan ang sasakyan, samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Patulog-tulog. Kunwari, wala siyang ginawang kasalanan. Di ba? Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano nagagawa mo pang matulog? Pagdanda nagdali kakabwadan, di ka lang patulog-tulog. Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Bumangon ka matutap mo, at kararag ka kayo na Diyos mo, na. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Hindi nagkamali ang tripulante ng bagyo na ito kung sino ang kanyang lalapitan at pagsasabihan. Diba? Yung tripulante na ito, mga ginigilaw, no? Ito ang ginamit ng Panginoon para i-correct. Patulog-tulog ka dyan, mamamatay na tayo. Diba? Kaya inimbestigan niya yung tao na yun. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa, nabunot ang pangalan ni Jonas. Ikaw pala, siguro may ginawa kang mali, may sinuway ka na utos. Diba? Kaya kinausap nila, sabihin mo sa akin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Bakit ang ganda-ganda ng panahon nang lumuwas tayo? Nung andito na tayo sa gitna ng dagat bumagyo na. Ikaw ang tinuturo nito. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Sino ka? Ay, siyak ni Juan. Vince, siyak ni Engineer Vince. May sanak na Cristiano, PUCKGC, Tugigaraw. At dangamin yung baon niya, pastor kanya.
Ang baon na nga mapanak ni Jay Comer. Nung sa bali mo tinapanak, Jay Kawayan, kunanan to. Hang sinuway ko din baga ni Pastor, kanyang nagtangkong tulog. Kanyang magtaramidin making katatako na ta. Itapok da. Ihulog niya ako sa dagat upang sa ganon tumigil ang bagyo. Sinabi niya dito, basahin natin. Ako ay isang Hebreyo at sumasamba ako kay Yahweh. Sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos na lumikha ng langit, ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas, tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ng ginawa mo. First time nilang marinig ang Yahweh. First time nilang marinig. Meron palang lumikha ng kalangitan, ng dagat at ng lupa. Kaya pala, kaya niyang gumawa ng bagyo. Kaya niyang patigilin ng bagyo. Do you think na nung nakilala nila si Yahweh, do you think na ang mga taong ito ay bumalik pa rin sila sa dati nilang Diyos? Diyos na hayop, Diyos na hangin, Diyos na init, araw. Nakita na nila yung kababalaghan ni Yahweh. Kaya, yung pagdamay niya, yung pagsuway ni Jonah, mga ginigiliw, may mga naligtas din. May halos mapahamak at meron ding nakakilala sa Panginoon. Alam niyo yung mga kanilang Diyos na dati. Sabi niya dito sa 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, wag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Ang magitan ni Jonah, nag-alay na sila ng regalo para kay Yahweh. Sinamba na nila ang Panginoon na dati ang kanilang sinasamba ay maling Diyos, mga giligiliw. So may kagandaan din minsan sa pagsuway natin. Alam mo, pag sumuway tayo, mga giligiliw, mas lalo naman yung mga taong makakita yung pagsuway natin, mas lalo silang lalapit sa Panginoon. Di ba? Kasi dito, nakita nila sa buhay ni Yahweh, yung sinabi niya, yung totoong Diyos. Mga ginigiliw. Di ba? Nakita nila na bago yung buhay nila, mga ginigiliw. Na bago po ang buhay ng nakarinig ng patungkol sa ating Panginoon. Hindi lang po yun. Di ba? Kaya nung kinain siya ng isda sa dagat, no? Alam mo, pag sumuway ka, maraming revelation dito eh. Maraming kapayagan ng Panginoon. Once na sinuway mo ang utos ng Diyos, mamamatay ka. You will die. Hindi lang mamamatay ka spiritual, mamamatay ka physical. Bakit? 3 days. Imposible mo na daka gibito ka di ikan natin. Imposible na si bibiyag ka pa inigay. Mamamatay ka na. Baka agbalin ka kwan. Alam mo, madigest ka di mamamatay ka na. Di ba? 3 araw na kamatayan. Pointing out Jesus also. Pinopoint din niya yung 3 araw na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa daigdig ng mga patay. Di ba? Kaya yung pagsuway natin kung minsan mamamatay tayo. Hindi lang physical, kundi spiritual. Imposible na daka pa electric kayo. Agsal-sal kong kamod yung nagtitag mo. Imposible mo na. Awanin na. But by grace of God. No? Dahil tinawag ka ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng kanyang salita, binuhay niya pagkatapos ng 3 araw.
Kaya itong sinabi ni Jonah, kung basahin natin, ito yung panalangin na ni Jonah nung nasa loob na siya ng tiyan, nung kinain na siya, malapit na siyang mamatay ng 3 araw. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako mula sa daigdig ng mga patay. So, ibig sabihin, namatay na siya. Ako'y tumawag sa inyo at dinilig ninyo ako. Itinapon niyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malaking alon sa akin ay tumagon. Hanggang iniluwal siya ng isda malapit sa Nineveh. Imagine that, ang naglugar ti barko na pan Nineveh, yung kabin na di, mismo di lugar ti Nineveh, tinangipanan na. Oo, di jay tinangipanan na. Tapos anong ginawa ni Jonah? Magsisi kayo! Sa 3 araw, gugunawin ng Diyos ang Nineveh. Anong nangyari mga kinigiliw? Ang buong bayan, 150,000 people na nakatira sa Nineveh, nakaaway ng bayang Israel. Tumalikod sila sa kanilang kasalanan at sila ay naglingkod sa Panginoon. Ito yung Assyria ngayon. Ito yung lugar hanggang ngayon kaaway pa rin ng bayan ng Diyos. Makikita natin dito yung pagmamahal pa rin ng Panginoon kahit sumusuway tayo. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hinihintay lang niya yung ating pagbabalik loob sa Kanya, mga ginigiliw. Kaya kapag tinawag ka ng Panginoon sa isang misyon, huwag mo nang talikuran. Diba? Dahil may mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Ayaw niya na mapahamak ka. Pero kung paulit-ulit na tinatakasan natin ng tawag ng Panginoon sa atin, darating ang panahon, nakakainin tayo ng malaking isda na yung isda na ito, sumisimbolo ng kamatayan. Baka magkakaroon na ng judicial blindness sa atin. Kahit hahanapin natin ng Diyos, hindi na natin matatagpuan. Sabi niyo po dito, sa Hebreo po yun, 2 beses niyang sinabi, hanapin mo ang Diyos habang matatagpuan pa. Pero kapag kalyo na yung puso mo, lalayo ka na. Tatalikuran mo ng Panginoon. Lahat po tayo na nandito, tinawag po tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Maraming paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang yung tatayo ka dito sa pulpito. Ang isang unang paglilingkod na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung paglilingkod po natin sa ating pamilya. Hindi tayo pwedeng pupunta sa isang lugar, magministeryo tayo sa isang lugar, pero yung pamilya natin wasak, broken. Kaya dapat magkaroon muna tayo ng vertical relationship, relasyon kay Yahweh. Ang sinasabi niya dito na lumikha ng kalangitan, ng lupa at ng dagat upang sa ganon magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating pamilya. Diba? Lahat yan susunod dyan, makikita nila yung ilaw. Diba? Malagit ko ni Brother Harold, Pastor Harold, tinawag na kanina po nga pastor ng mading mo kaya. Umahinga kita ang diliwag. Hinahanap nila yung liwanag dito, pero yung nakahanap ng liwanag, nawala yung hinahanap nila na liwanag, wala na. Saan na kaya yun? Diba? Saan na kayo na yung liwanag na yun? Marami ang mababago ang buhay. Marami ang may influensya. Apay siya, mamati na kadingat pastor na. Eh, niya, awan ni Pulos. Awan.
Hindi, pagsasaupon, hindi nga kanayon ko yung pagbagang kagurgurat pamilya, piso, mga barko ko na. Awan, hanak, sino mamati ang balik na pastor na, kapsa. Dan nakita, uray polis na, naka M16 na kita, nabarte na, naka-gum ng Del Force, kadwa ni Vice Mayor nga, Pascual ide. Giinom kami ta, naka M16 na kita, giinom kami ta, ikit kalsada. Po. Tapos, pagpa-Bible study yung Pastor Bergo, nakausog na, madama na umiinom tarak, madama nag-Bible study. Sino mamati nga sa timang sukat kinday nga pastor? Diba? Oh, there was one time, no? Yung classmate ko, si Colonel Avalos, may mag-inspect tayo sa mga station, sabi niya. Sige may, sabi ko. Tapos, pag pumunta kami sa station, parehas din natin ito na Kristiyano na Colonel na classmate ko. Tapos nakikita ko yung mga classmate ko noon sa schooling. Yung nag-schooling ako sa Kawayan. Ngayon, pag natapos nang magsalita si Colonel Avalos, ngayon mga kapatid, pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos na ibabahagi po ni Pastor Richard Alonso. Sabi niya, alam mo yung mga kainuman ko noon sa Kawayan, kasi yung mga kasamaan ko na classmate ko, pag nalalasing kami, yun, sumasayaw kami sa ibabaw ng lamesa, ganun. May mga babae na kasama namin, pinapasayaw namin sa lamesa, nabigla yung mga classmate ko. Stop. Kaya, di, pagkatapos kong nag-share ng salita ng Panginoon, sinusundan nila ako. 1 year, 2 years, 3 years. Saan mo ka nagpastor? Mamartik ka ako na naman niya. Saan mo tatarapihin ko na na? Makikita nila, magiging. Diba? Praise God, nakita na nila yung liwanag. Ginigilin. Diba? Hanggang mamati. Posible. Kuna na, diba? Praise God. Ganun ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kapag hindi mo susuwayin ang utos ng Diyos. May tawag sa inyo ng Panginoon. Tinatakasan nyo lang kasi. Oo. Nagbubunga na yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Tumatakas naman kayo papuntang Tarsis. Ano bang meron sa Tarsis? Sabihin mo sa akin, baka doon, punong-puno ng kasamaan. Kaya gustong-gusto niyo doon. Pumunta kayo sa lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon upang makita nila yung liwanag ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain ko kayo ng salita ng Panginoon. God bless you.